Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way
Magsitayo ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa oktaba tayo ng Pasko. At ngayong huling Miyerkules ng buwan ng Disyembre, huling Miyerkules sa buwan ng taon, ay atin pong ialay ang ating misa para sa mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo, para sa ating pong Hesus Nazareno, sa kanyang paghanda at paghanda sa atin upang tayo'y makilahok ng taimtim sa ating paghanda para sa traslasyon, sa ating mga intensyon sa araw na ito na pinadala sa banal na misa, sa mga intensyon ninyo na nagsimba ngayon dito sa Quiapo Church at yung mga nakiugnay sa atin sa pamagitan ng live streaming dito sa ating bayan ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Upang tayo ay magnilay-nilay na kung saan paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos at mabuhay na nagsasaksi nito gaya ng buhay ng isang propita na si Ana upang kanyang makikita ang ating tagapagligtas na pong Hesus Nazareno, ay atin pong titinan at suriin ang ating sarili. Gaano tayo katapat sa ating buhay panampalataya? Ang atin bang pag-asa ay sa Panginoon? Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa muaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong ng anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin
hanggan, ang nanalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Inluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang makakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga makatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mamubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat ng sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap sa maningning ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanawag na liwanag. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, naroon sa templo ang isang propitang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama sa kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ring iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghintay sa pagpalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang mga bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nasa oktaba pa rin tayo sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang mahal na Birhen Maria. Bawat araw ay mayroong iba't ibang tema at ang tema nito ay tungkol sa ating paghahanda para sa darating na dakilang kapistahan ng unang araw ng susunod na taon, ang dakilang kapistahan ng Ina ng Diyos. At dito sa ating mga pagbasa, atin pong napakinggan na una, kinakailangan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung tinatawag nating katapatan. Pangalawa, kailangan natin ang pag-asa na dapat magalak tayo dahil tayo ay iligtas ng Panginoon. Atin po napakinggan ito sa ating Salmo 95. At pangatlo, na atin pong tingnan ang kahulugan at ang saysay ng biyaya ng buhay, na ito po ang ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 36 hanggang 40. Katapatan. Tayong mga Pilipino, mahusay tayo sa paghingi ng tawad o kung tayo malingki, tatawad tayo. Sasabihin sa Divisoria, ito ay 200. Sabihin, 50 na lang yan. Hindi pa, dagdagan mo pa. Hanggang sabihin, tapat. Ang tapat ay, ibig sabihin ng katapatan, tapat, yun na ba talaga? Yun na ba ang nararapat at dapat? Ang katapatan sa buhay natin ay hindi po nagdepende sa numero. Hindi po nagdepende ng ating mga salita at mga sinasabi. Ang tunay na katapatan ay makikita po sa ating kaugalian at sa ating binubuhay kung ito ba ay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 17, sinasabi ni San Juan,
ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang katapatan na tunay ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dahil pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito yung number 1 dapat nating gawin, na tayo magiging matapat, na tayo ay tapat sa ating salita, tapat sa ating pagsasaksi sa buhay panampalataya, na hindi lang sa mga sinasabi natin, bagkos sa buhay natin, sa mga kaugalian natin, sa mga ginagawa natin, napapahayag na tayo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, kailangan rin natin ang pag-asa. Ang hatid ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoong Hesus, ay pag-asa na tayo. Noon ay nawalan tayo ng pag-asa, noon ay masalimuot ang buhay, noon ay punong-puno tayo ng kadiliman sapagkat nagkasala ang tao at pagbagsak ng tao dahil sa pagkakasala, dumating ang kamatayan at hindi tayo maligtas kapag hindi tayo tubusin. At ang katubusan ng Diyos ay dumating din sa pamagitan ng salita na nagkatawang tao, ang ating Poong Hesus Nazareno na ipinanganak. At ang kanyang kapanganakan ay nagbukas ng panibagong daan sa buhay na tayo rin ay iligtas. At kinakailangan na itong kaligtasan na handog ng Diyos sa atin, ito yung regalo, dakilang regalo ng Diyos sa buhay natin. Kailangan na mayroon tayong pag-asa. At ang pag-asa ay tapatan po natin. Hindi lang na tayo'y maging matapat sa buhay, kailangan din ang buhay natin ay isang handog para sa Panginoon. At ito yung ating nakita sa ating Ebanghelyo ni San Lucas. Kabanata 2, talata 36 hanggang 40 na kung saan itong isang propitang babae, ang pangalan niya ay Ana. Matanda na po siya. Noong siya ay may asawa, naging balo siya maaga pa. Pagkatapos ng 7 taon ng pagsama niya na may asawa siya, nabalo siya, at ngayon ay nagiging balo na 84 years old, 84. Ibig sabihin, 77 years. 77 naging balo. Napakalaking sakripisyo po yan sa buhay. At itong 77, kung tingnan po natin sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, ang numero na 7 ay tinatawag na ganap na, full na, kompleto na. 7 plus 7, nasopra pa ngayon dahil 77, ibig sabihin dito, sobra pa ang kanyang paghihirap sa buhay. Pero, hindi po siya nawala ng pag-asa. Inaalay po ang kanyang sarili araw-araw para sa Panginoon. Nandoon siya sa templo, nananalangin, at siya po ay nagkaroon ng pag-aayuno upang kanya pong mailaan, upang ang kanya pong maialay, maihandog ang kanyang sarili sa Panginoon. Kung ang Panginoong Diyos ay naghandog ng kanyang anak para sa atin, ito yung pamasko ng Diyos sa atin, kailangan din nating tapatan sa paghandog ng ating sarili sa ating Panginoon. Akala natin ang Pasko ay pagtanggap lang ng pamasko. Pero hindi ba na maganda rin na maghandog tayo? Namasko na ang Panginoon sa atin. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng Poong Hesus Nazareno. Kailangan lang natin ng isang paghahandog din. Gaya ng ginawa ni Ana, na isang propita na nag-aantay siya, hindi siya nawalan ng pag-asa na dumating din ang
tagapaglaya, tagapagligtas, ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Poong Hesus Nazareno. Kung ito ang ating ginagawa, yayabong tayo, umuunlad tayo. Kaya po sa ating Ebanghelyo, pangalawang bahagi, si Santa Maria at si San Jose, kasama ang Poong Hesus Nazareno na bata pa, ay umuwi na doon sa Nazaret, Galilea. At ang batang Hesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito pong nangyari sa buhay ng ating Panginoon ay mga pangyayari na kung saan kung tayo, una sa lahat, ay matapat sa Panginoon. May pag-asa para sa ating Panginoon. Naging handog. Pangatlo, naging handog ang ating buhay sa Kanya. Tayo po ay lumaki, yumayabong sa ating buhay panampalataya na magiging kalugod-lugod sa Diyos at sa ating sambayanan na nanampalataya, sambayanan ng nanalig. Ang tanong lang po sa buhay natin, tayo ba? Gaano ba tayo katapat sa buhay natin? May commitment ba tayo? O baka mag-unahan na lang na paunahan na lang kung sino yung makakuha ng bakuna, bahala na sila. O dili kaya paunahan na lang kung sino yung magkapagtrabaho o hindi. Paunahan na lang ng pagdiskarte kung makalabas ng bansa o hindi, kahit na may pinipigil dahil sa pagkaroon ng travel ban. Tayo kuminsan nakalimutan natin ang tunay na katapatan. Maging matapat tayo. Mga magulang, maging matapat kayo sa inyong pamilya. Kayong may asawa, maging matapat kayo sa inyong kasunduan, covenant sa inyong asawa. Kayong mga anak, maging matapat kayo sa iyong pamilya at sa inyong mga pag-aaral. Kayong mga nagtrabaho, matapat kayo sa inyong trabaho. Huwag iunsiyami o dili kaya na kurakutin natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagpangurakot sa ating trabaho at posisyon. Kailangan natin katapatan na tunay na Kristiyano. Pangalawa, magkaroon tayo ng pag-asa, na may pag-asa ang buhay natin kung tayo nananalig at umibig sa Diyos ng tunay. Pangatlo, magkaroon tayo ng tunay na paghahandog sa sarili na siyang simbolo ng ating tunay na panampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang katapatan, ang pag-asa, at ang paghandog sa sarili ay ating pagpapahayag ng Diyos na umibig sa atin ay iniibig din natin ang tunay. Ang pag-ibig nawa ng Diyos ay handog natin sa Kanya. Pamasko natin sa Diyos ngayong Pasko ng pagdating ng Panginoon. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaalay ng propitang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Atin pong itutugon, Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan
bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatiling kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng Espiritu kayong banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikin na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi para. Nakahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay hulot maktan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Isa pong paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusapan po ang lahat na manatili lamang po sa inyong lugar pagkatapos ng pagbabasbas.
mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo tumayo at lumabas ng simbahan, nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagandipating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. No ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ng ika'y luwalhati na diyan sa langit, nalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin na po kami upang kami adya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsimba sa pakilahok nitong Eucharistia o Misa dito sa Quiapo Church, sa loob man o sa labas kayo sa simbahan, at yung mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming dito sa ating bansang Pilipinas at iba't ibang dako ng mundo. Harinaway, ang inyong hinihiling ng Panginoon ay mabigay sa iyo bilang biyaya. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating mass server, sa ating laity ministers, sa ating collectors o kolektor at kolektora, sa ating mga ushers, sa ating mga health team, sa mga nagbolunteer na maayos ang ating pagdiriwang, ang ihos, ang mga otoridad na nagbolunteer, ang ating IT, at lahat na nasa kanilang ginagawa upang tayo ay magkaroon ng heartfelt na handog sa ating sarili, pamasko sa ating Panginoong Diyos na magpakabait na rin tayo, magpakabuti tayo upang maisabuhay natin ang kalooban ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig. Ngayon na po ang pagbasbas sa mga dibuto ng kanilang mga kahilingan, dasalan, imahin. Isama po natin dito ang pagbasbas sa mga may karamdaman, ang pagbasbas sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo, ang pagbasbas sa inyong mga intensyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala mga imahin, dasalan, at iba pang mga bagay-bagay sa pagpahayag ng panampalataya. Basbasan ang mga may karamdaman, lalo na mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang nakilahok, nagsimba ngayon.
dito sa Quiapo o nagsimba sa pamagitan ng live streaming sa kani-kanilang mga intensyon. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway, maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit ng magagandang himig, dahil sang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Maaari na pong tumayo ang mga nakaupo sa dilaw na upuan o mga nakaupo sa yellow na upuan. Maaari